Tawagi lang, tawagi. Subong, unahon ko para diretso na ko puli. And you offer up your praise. You lift your voice, we sing. Lakat na ko. March 21. March 21, 2025. Uy, birthday ng yun. Aking may bahay. Oh, yan ang tunay na may bahay kasi may bahay kami. March 21, 2025. Birthday niya, ha? Mama Ace. Bakit siya Mama Ace? Mama Ace of all nations kasi may mga missionaries pumupunta dito sa bahay from all over the world. May lamok. May lamok. Wala siya kasapat pa? Kantuan ko lang, balikan ko lang kung eh. Oo, kaya ugtuman to ang balya api. Yeah, okay. Ano, i-try ko lang siguro hapit. Oo, karon lang. What? Karon lang, ito paano pa man? Okay, mandiretso na lang ako sa school. May lamok, gasulod. Your light, holy and acceptable, a willing sacrifice. Yeah, magandang araw, ha? Medyo makulimlim pero summertime. Talagang mainit. Yan, ang topic natin ngayon, humbleness, ha? At saka humbogness. Humbleness and arrogance, ha? At saka mga salita galing sa aklat ng buhay, aklat. Holy Bible. Yeah? Yeah. Holy Bible. Biblia. Kaya humanda kayo. Napakaganda ng topic natin ngayon. Yeah, maganda ang topic natin ngayon. Dahil na itadhana na may magbubulgar sa ating mga ugali. Joke lang. Kasi sa buhay natin dapat marunong tayo mag-discern what is bad, what is wrong, what is good, what is excellent. Okay? Alam mo kasi parang pagsubok din lahat ang nangyayari sa bawat tao. There are people na mayabang. May tao naman na humble. At lahat tayo may pinagdaanan. Ngayon, kaarawan ng aking asawa. So 65 na siya. Mga pinagdaanan. Maliit pa siya. Siyempre may mga hugot yan. May single mother siya. Nagsusupport sa kanya. Sabi niya halos hindi daw sila makakain dahil nanay niya lang nagsusupport. Yeah. Ang tatay nila nasa abroad. Hindi ko alam kung ano nangyari, basta nahirapan daw sila.
Tapos siyempre hindi maganda siguro yung kanilang tinitirhan. Yan, hugot yan, hugot yan. Compared sa akin, dito yung farm, oh. Planting season na. Yun, oh. May mga white heron, tulabong, planting na. Yan ang maganda sa Pilipinas, eh. Kahit summer, nagtatanim, may tubig. The most promised land of God. So lahat may kanya-kanya tayong mga pagsubok, may mga hugot, kanya-kanyang biyaya. Compared sa akin, basta hindi ko lang alam, no? Maliit pa. Doon kami sa kabilang bahay, sa farm, ganun. Hanggat lumipat kami sa baryo, proper. At may sakit ako, allergy. Ha? Pag nalamigan ako, sipon, ubo. Yan ang aking daigdig. Sa kaming 4 magkapatid, ako lang yata na palaging na-injectionan sa upper quadrant of the gluteus maximus, yung dito sa puwet sa likuran. Injection, aywan ko kung anong binigay nun. Basta 1 shot. Sabi nila magaling daw yun at madali ka daw gumaling pag na-injectionan ka. It turns out na mali pala yun, 1 dose lang yun. Parang sinigawan mo lang ang bakterya nun. Maniwala naman ang tao dahil may doktor at gumaling, hindi naman patay lahat. Yung mayaman ang doktor. Noong unang panahon, 1960, 60s, 70s, nagsadetingan lang mga espesyalista, 1990s eh. So pagsubok, lahat may pinagdaanan. At ang pinakamaganda, God did not leave you, God did not forsake you. Yeah, kwentuhan ito, kwentuhan. Dapat makarelate kayo dahil lahat-lahat may mga pagsubok. Iba dyan, no? Tapos na ang mga pagsubok, stable na. Nang nag-settle down, maraming ginagawang hindi maganda, na it is not pleasing to God. Kaya sinasabi ko, ang Holy Bible ipagitna natin dito. Ang magandang ugali. Kasi dapat sumunod tayo dyan sa mga sinusulat ng Holy Bible, eh. Sa Psalms, Proverbs, yan ang ugali ng mga tao. Sinong sumulat niyan? King Solomon. Psalms, Proverbs. Ewan ko sa Quran kung ano pang mga magandang ugali na nakukuha natin. Siguro marami din, dahil kinukopya lang nila yan sa Holy Bible, eh. Kung anong nakikita nila sa Holy Bible, sinusulat din nila, tapos may konting pagbabago at gumawa din sila ng Holy Scripture. So maganda. At sinabi na nila na Arab people are the chosen people of God. Bahala kayo kung ano dyan, basta wala lang patayan. Di ba? Papabot is for everybody. Papabot loves humanity. Maraming pagsubok bawat isa. Ngayon nung dumating ang mga panahon na naging nawala na yung mga pagsubok dahil nakapag-aral. Of all people in the whole world, nakapag-aral ka, may biyaya. Hindi talaga tayo pinapabayaan ng Panginoon, eh. Binigyan tayo ng biyaya. So kung ganun, hindi bitter ang Panginoon. Hindi siya nagkukulang.
Nung ako maliit, ano? Allergy. Palagi akong nasa hospital. Pag naligo ako ng malamig, nagkakasakit ako. Dumating ang panahon na high school na. So magta-travel kami. Minsan may sasakyan, minsan wala. 5 kilometers and then 5 kilometers back. Hindi ako makapaligo kung umaga. Second year high school ako, hindi ko na natiis dahil sa first year, ikaw ba naman hindi ka nakakaligo? Nag-decide ako mag-bike. Pag schedule kong umuwi ng baryo, malayo eh. Nagbabike ako papunta sa school. 11:30 labasan. Uwi ako magbike, naliligo ako doon sa amin. After ligo, kain, balik naman sa school. Minsan umuulan, may exam pa ako. So yung 11 to 1 o'clock, nagta-travel ako diyan, kumakain, naliligo. Yung 2 oras na yan. Dahil hindi ako makaligo ng umaga eh. Alam nga naman na hindi ako maligo, mabaho. Yun ang aking ordeal. Sabi ng misis ko, mas grabe amo na agyan eh. Mas grabe daw ang kanilang naranasan. Pari-pareho tayo. Dahil sa part ko, sa aking sarili, maraming pagsubok eh. Maliban lang yung sa allergy. Victim din ako ng wrong diagnosis ng surgeon. Kasi wala pang mga dalubhasa noon eh. Inopera ako ng mali. Hindi ako, hanggang ngayon hindi ako makapayag. Kaya lang it's been part of my history. So ngayon, nakayanan ko yun. Schedule ko na maligo Martes at saka Huwebes. Yung MWF, gaya ng first year, parang hindi ako naliligo umaga eh. Aywan ko, basta may allergy hanggang ngayon. Meron ako mga warmer. Summer na summer. Ganun ang buhay ni Papa Bot. Masalimot. Kahapon dito ako, walang tao yung tindahan. Pero Precious in my sight, but in all that you do, remember all I want is you. lahat tayo may pagsubok. Kaya sinasabi ko, arrogance and humbleness. Kasi nung binigyan tayo ng pagkakataon na sumikat, kapag-aral, nawalan tayo ng ugali ng maganda. Dahil we were not rooted from the words taken from the Holy Bible, na maging humble ka. Alam mo yung ang Bible na yan, nagsasabi talaga yan ng totoo. Those who are arrogant will be humbled, and then those who are humble will be accorded will be exalted. Yan. Those who are humble will be exalted, and those who are arrogant will be humbled. Dapat kasi stick tayo sa wisdom ng galing sa Holy Bible. Tigas ng ulo mo eh. Ha? Lahat ng sinusulat yan tama sa humanity. Kaya araw-araw
aking vlog, ang hugot ko, paano maging matino ang isang tao. Hindi ako nagyayabang na ako ang pinakamatama, ako lang makapagbigay na magandang asal. Marami din akong idol, mga pastor. Hindi masyado sa pari dahil hindi ko masyado nakakasama ang pari. Dahil sa evangelical church kami lumaki. Yung aking uncle, asawa ng aking tita, na younger sister ni mama na pastor. Nag-asawa sila, galing sila sa Mount Apo Alliance Bible College. Nag-asawa sila, ang bait-bait, ang bait-bait. Ang lalaki na yon, isa yun sa aking mga ludi, mga dumaan na pastor sa aming church. Ludi, mga pastor sa ibang churches, mga idol ko yun. Walang bahid na, parang perfect human being sila, to say the least. Kasi hindi naman tayo hindi naman tayo perfecto. Hindi tayo perfecto. May nagkakamali din, no? Sa may nagkakamali naman tayo. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Pero sa mga tao na naniniwala sa Holy Bible, yan yata ang sa akin pinaka perfect. Pwede silang gayahin. Hindi tumitino ang mundo kapag walang Holy Bible eh. To tell you, isang police officer sa panahon ito March 21, 2025, nasa hot seat sa ngayon dahil siguro nagkamali ang desisyon niya. Talagang magkakamali ka pag walang humbleness. Talagang bigyan ka ng pagsubok ng Panginoon. So you learn humbleness and how to deal with your life through the words and ideas from the Holy Bible. Yan ang source ng civilization at humane status of living. Diba? Humane. Dahil sa Holy Bible na yan. Diyan ka tuturuan paano narito naman ang barbecue steak. Ano galing ngalan mo, Grace? Joy. Joy. Agilan ko, Joy. Barbecue stick. Si Joy pala siya. Kalimutan ko tuloy. Ang almusal ko kanin, pero sa tanghali hindi na. Ano na lang, saging na lang at saka skyflakes, bread. Pwede bread, kaya lang skyflakes mas social. Sa gabi naman ako kakain ng kanin. Ugali. Kaya pag kayo ay nagde-decide what to do, what to react, mabuti yung mayroon kang exposure sa Holy Bible. Pag wala, mahirapan ka. Detalyo. Kaya advice ko sa inyo, pumasok kayo sa mga evangelical churches. Baptist, Alliance, Pentecost, Assembly of God. Hindi ko pa alam, basta. Basta evangelical. Yun lang i-promote ko dahil parang walang yabangan dyan eh. Feel calm, ganyan. Walang yabangan. Humble down, humble down. Jesus Christ is the center.
Matuto tayo ng magandang ugali dahil sinusunod natin ugali ni Jesus Christ. Kasi pag tumiwalag tayo kay Jesus Christ, wala may nangyayari sa atin. Totoo, magkakagulo. Ngayon, di ba nag-umpisa tayo ng hugot? Ang misis ko may hugot sa maliit pa sila, ng ganda hirap-hirap siyempre. Hindi ko alam kung anong environment nila. Siguro ako nakatira sa may puno ng bayabas, baka sa kanila payatas. Hindi ko alam. Pero ganda talaga ang Panginoon dahil gumagawa din siya ng paraan na hindi ka mahirapan. Kaya ang Holy Bible nagtuturo yan. Sinasabi ko kanina may hugot. But I learned a lot from the Holy Bible. Hanggat I was able to finish high school, nag-college din, naawaan ng Panginoon, at nagkakurso, at nagkaganito, naging taong grasa. Taong grasa galing sa Gaza Strip. Ito papabot, taong grasa. Ang ibig kong sabihin, kahit na anong hugot mo, alam ko nagkanda hirap din kayo para maging ganon ang status nyo ngayon, yung nakikinig sa akin. Nakikinig, huwag nyong panoorin ako. Ang boses ko na lang pakinggan nyo. Kung sino mag-sponsor nito mga vlog ko, i-on the air nyo, kayo magbayad, hindi ako. Share nyo, share. You share my video login, itong aking podcast. Hanggat nakatapos ka ng pag-aaral at may status ka na, naging mayor ka, gobernador ka, naging teacher ka, naging abogado ka, naging general ka, naging police ka, naging army ka. Kaya lang kung tingin mo na parang general ka na, 2-star general, general problem ka pala. You were not supposed to act like a barbaric person, kasi wala kayong, I don't think if you have the exposure from the Holy Bible na nakikinig ka with your humble hearts doon sa mga pastors, mga pari, mga imam na nagsasabing magandang ugali, wag lang kayo maniwala sa Diyos na pumapatay, radikal na Diyos na pumapatay na may jihad. Wag yun, kaya ayaw ko yun. Ang magandang ugali lang, para pantay-pantay tayo. Kahit wala kang Diyos dyan, basta wag kang pumatay just because you are spreading your religion. Yun, naging major ka na. Problem, major general problem. Naging bastos ka. PBBM. Joke lang. Pulis na bastos. Brutal na military. PBBM. Huwag ganyan. Huwag ganyan. Kahit sabihin mo pa kriminal yan, hindi pa man convicted yan. Marami siyang pinatay. Yung kamag-anak ko galing Danau. Totoo. Sabihin ko kamag-anak dahil indigenous sila sa Danau City, Danau Cebu. Doon kami galing. Ang mga heritage nila is the same. Blood relation, biological relationship. Magkarugtong yan dahil indigenous yan . Lapad-lapad ng gulong niya . Baka tayo sumabit. May mga extension. Marami siyang pinatay. Palagay natin. Alam mo ang ugat ng demonstration ngayon, ng people power ngayon, dahil ayaw ng karamihan ang droga . At alam mo naman kung sino nag-sponsor ng droga. Politicians, military, businessmen. At anong epekto ng droga sa lipunan?
At hindi na solusyonan yan. Itong kamag-anak ko na ito, na pangit din, katulad ko. Sa tingin nyo pangit, pero ugali hindi. Pareho kami ugali niyan, pati takbo ng bunganga at saka utak. Walang solusyon eh. Tinatakot, nag-warning kayo, I hate drugs. Kayo, mag-ingat kayo, I hate drugs. Kayong PAL, hindi kayo nagbayad, bayad kayo. Kayong TV station na hindi nagbabayad, bayad ka ng tax. Pagawa tayo ng Skyway. O, di ba? Hindi malisyoso itong matanda na to. To think nga naging presidente siya, bigyan siya ng pagkakataon na mag-explain sa sarili niya with due process, hindi bastos. Pulis bastos. Ha? Dahil sa budol na Marcos. Joke lang. Sorry sir. Sorry sir. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Wala akong evidence. Ito, vlog lang to eh. It's my personal feeling. I-charge nyo ako ng sedition? Baka isedate ko kayo. I'm expert on sedition. I will sedate you. See? Binastos. Hindi naman sa kriminal, ha? Siguro may pinatay sa utos niya. Wala ang ibang solusyon na maganda eh. Nakita mo kahit na maraming casualty daw, eh, hindi naman kamay ni Kwan yung mga pulis din na gumawa nun eh. Kaya lang arrogante yung ibang pulis, arrogante yung ibang military, nagpapapel. Kaya wala kasi tayong batasan, wala tayong magandang ugali kapag wala tayong exposure sa Holy Bible. Yan. Magkakalat ka. Magkakalat ka. Sigurado yan. 11 na pala eh. Oh, wait. Oh. Ano? Yeah, okay. Oh, sige, aran ako na. Malibot lang ko na. Arin ako di. Okay, hulat lang. Ayun. Blame game. Pero wag naman, oh, matanda na yan. Binastos mo, kaladkarin mo. Anong klaseng military ka? Kasi small little knowledge is dangerous. Ano ba sir, binayaran ba kayo? Are you the leader of terrorism? Oh my goodness, I hate terrorism. Terorista yan. You are terrorizing the former president kahit na may kasalanan yan. Give him the due process. Kay buhay ma yan. If you don't like him, you kill him right away. Barilin mo na. O, di ba? Bigyan ka pa ng regalo ng amo mo kung sino. Dahil pinatay mo ang pinaka-notorious na tao sa buong mundo. Due respect lang. Matanda na, halos hindi makarinig, puno pa ng gamot. Dahil hindi tayo humble. Hindi tayo humble. Naging hambog tayo. Wala tayong gratefulness na may nagluklok sa atin yan, may nagsakripisyo sa atin yan para makamit lang natin ang gusto nating makamit sa buhay. Ito may mga student. Immersion. Ano mga student ito? Ang dami nila oh. Accountants. Accountants. Ito pa sa kabila. Immersion yata, immersion. Nawalan tayo ng magandang asal dahil may mga perks tayo. Malisyoso tayo na pagkatao eh. Tataas ang rangko, magkapera, ayun ang pinakaayaw ko eh. Ibinta mo ang magandang ugali at magpakasama ka para sa pera, recognition, promotion,
power. For what? Ngayon, tingnan mo. Wala na. Nasira ang bad record mo. Pati anak mo, nagrereklamo na dahil binubuli sila. Buong mundo. Mali, sir. Mali. Kaya sabi ko, pag gusto niyong tumino, pasok na kayo bukas. You call your pastor. You call me. My number is 0987-654-3210. Tawagan mo yan. Papabot. Kung saan ka magpunta na simbahan. Kasi pag walang simbahan, sir, madam, highly honored president, honorable, madam chair, wala yan pag walang simbahan. Wala. Nagkaganito tayo dahil sa mga misyonary na pari, madre, nagbibigay ng magandang ugali, misyonary pastor, mga volunteers pastor na nagtuturo ng Holy Bible. Hindi Christianity, Holy Bible. Ang nakasulat dyan, kahit na walang Christian, ang nakasulat dyan, kasali ng Torah. Dahil may God din sila, may God. So walang gulo. Pag sinama mo ang Torah, Old and New Testament, alisin mo lang terrorism, may peace throughout the world na tayo. Nakuha mo? Yeah. May peace of mind tayo. 'Di ba? Kapag walang terrorism, walang jihad, extremist and fundamental, yung mga old beliefs na hindi pinapractice ngayon. Ulitin ko ha. We can go on with life without fundamentalism. Sometimes you blame the Bible for yung mga extremism na ginawa. Huwag na natin i-practice yan. Iba na ngayon ang modern times. I'll just be here to guide you. Kung ano acceptable sa humanity, ngayon, huwag kang magbastos, huwag kang magyabang, mag-aral ka, magtanim ka para may makain ka, magsakripisyo ka para bumuti-buti ang buhay mo, huwag kang palamunin at huwag masyado ambisyoso. Kahit hindi kaya, lumipad ka lang kung kaya ng pakpak mo, at huwag kang mag-trust sa willpower mo, ilagay mong Panginoon. Ganun lang ang buhay natin. At huwag kang magyabang pag ang grasya or ang favor is nasa iyo na galing sa ibang tao. Huwag kang magyabang. Pag may hiniram kang sasakyan, huwag kang padalos-dalos na nag-drive. Dahil hiniram mo lang yan, kahit may sasakyan ka pa, huwag kang magyabang. Mga driver na wala namang sapat na training, mabilis pa magpatakbo, pabilib sa kaibigan. Hindi naman ako bilib dyan, sir. Ang ibig kong sabihin, huwag yabangan. Yan ang sibilisasyon na tama, kahit walang Holy Bible, walang Torah, walang Quran. Ang humanity lang ngayon, kasi kahit saan ako magpunta sa buong mundo, lahat doon hindi ko kakilala, pero well, grabe ang respeto nila sa kapwa. Oh, naghuhugot na. Naghuhugot na ako. Sino ka ba? Bakit ako ay atat na turuan kayo? Wala akong karapatan sa inyo. I don't care about your life. Wala lang, kasi ito nagsusundo ng apo. And grabe ang pasalamat ko. Ang hugot ni Mrs. nung maliit pa siya, ang hugot ko nung maliit pa ako. Maybe I was luckier than her. Kasi marunong umutang yung aking mga magulang. Nag-uutang ng malaki at binabayaran ang utang ng konti. Joke lang. Diskarte lang. Wala kaming sapat na kayamanan para ipagyabang. At binigyan din tayo ng pagkataon na umayos-ayos ang buhay dahil hindi naman tayo natutulog.
Nung nag-aral pa, wala din tulog. Nagka-cram sa exam, walang tulog. Kasi kung you study ahead, hindi ka magka-cram, magre-review ka na lang. Ganun ang buhay. At siyempre, pag duty, wala din tulog. That's lowest form of animal dito sa operating room. Galing sa intern, galing sa residente. Marami ang senior na una. Ha? Kung intern ka, may residente, mas mataas sa'yo. Under sa consultant. You are always the lowest form of animal anywhere you go. Until now, we are the lowest form of animal. Dahil may Diyos sa bubong ng ating mundo. Siya nagmamay-ari sa atin. Whether you like it or not, may Panginoon tayo na dapat doon tayo tumingin ng utang na loob. Huwag kang maging bastos. Kaya ang sabi ko kanina, humbleness, arrogance. Ang topic natin, dagdagan natin ang Holy Bible, mga talata, at nalalaman natin na magandang mga ugali galing sa Holy Bible. See? Kasi kung wala yan, hindi matido ang mundo. Pag walang Holy Bible, hindi matido ang mundo pag walang Holy Bible. Hindi ko maniwala kung may ibang aklat na naging inspirasyon ng mga tao. Holy Bible yan, diyan tayo diyan tayo naging civilized. Kaya wag niyong bastusin ang Holy Bible. Kaya ngayon, magsimba na kayo, punta na kayo sa mga simbahan nyo. Talk to God. Dito na tayo sa apo ko. Kaya nandito lang ako, tapos turuan natin na magandang ugali, hindi magyabang. Ang problema kasi pag mayabang ka, kala mo kung sino ka na. Ito ng apo ko. Ito ang magkocontrol sa atin. Yeah. Well, you play. What did you play? Okay, bless Papa Bot. Huh? Why did you what did you play? Okay, bless. You hold my hands. Oop, you hold my hands. Hold my hand and then you kiss Agtang. What did you play? What did you play? Yeah? What's the name of the game? Racing? You race each other? Gipaningot. Nagdula siya. Nagdula siya. Kasi yung gidula. Ano ginampang niya? Alagsanay. You run, you race. You race? Wow. Very good. Okay. Teacher is there. Ito yung teacher niya, Di ba mo to? Hindi. Okay. Let's go home. Daanan natin yung baro ni Mama Ace. Kasi parang tanghali na. No? Daanin natin. Today is Friday. Did you eat your popsicle? Oh, is that so? Oh, how about your popsicle? It's nothing. Kinsa nagpalit? Ay, it's nothing. Okay, next week. Yeah. Next week. We'll buy popsicle. Lagyan naman siya juice pa. Good. Yeah. Shouldn't pa. Okay, you want Skyflakes? I have Skyflakes. You want Skyflakes? I have biscuit. You're busog. My birthday. Okay. Sino ang birthday? Si? Pila na edad ni Wani? Gambal siya. Ano hambali? Ilonggo, Cebuano, Tagalog. Ilonggo? Pila na edad niya?
na siya, nakakain na siya. Oh. So walang pasok mamaya. Ha? Aura Muda di Sala Cotor by Ray Flores. Ang galing eh. Okay. Let's go. Dito tayo sa occupied territory. Occupied territory. Yan. Whatever. Basta buhay. Yan talaga. Kung ito Kings. King's compound eh. Compound ng mga hari. Maraming driver na hindi marunong mag-drive. Dalawang mali. Nga naman? Ha? Motor? Mahilig kasi magpabilis ng patakbo ang nakamotor. Parang expert driver. Talaga. Ay, ngayon lang, tricycle. Magliko siya dito sa kaliwa ko dito. Magpasok sa i-crossing eh, dapat maghantay siya muna. Tingnan niya yung side mirror niya. Wala kasing side mirror, hindi niya alam, maraming tumatakbo sa likuran niya. Hindi free para sa akin na i-cut to lahat. Hindi safety. What you will do today? What will you do today? No class, and then what will you do? You play? What do you play? Cellphone? Yeah. Yo, basketball. Huh? Do you have basketball? A small ball? Yung basketball at the plaza, at the gym. Hindi kami ano tayo pa, may nag-practice. Dio, usahay, wala may tao diha ba? Nag-practice na dito. Dito to your lula. Here. Kitchen. My baby, thank you. Say happy birthday. Say happy birthday to Mama. I love you. What will you say? What will you say? Happy birthday. Sige na. Happy Mama A. Love you. Kiss Mama S. Kiss Mama. Ano ka mo sa school? What's your dress? Later. During my birthday. That's my Kapi, ano? Pasakaan. Ha? What is the color of your dress? There, later, during my birthday. What color? Blue or pink? Your color, pink or blue? Yeah, pink! Thank you na yan. Tapos, si Papang Boy, kilala mo si Papang Boy? Itong sa Davao lang ang manghod namot. Karon si Mami Siwa, ito magulang ko nga ate,
Nagpa Iloilo kay gingkuha niya man ang transcript niya to sa CPU. Pauli na siya sa Cebu. Tupad na sila ni Mama Ace. Si Mama Ace nagpa-enroll man gali sa Cebu. Karon tupad sila ang istorya nila. Din ka makadto. Pero sa pre-departure sila para sa Cebu. Sa Cebu, ikaw sa Cebu man, tagadiin ka mo. Taga Marvel, siling ni Mami Siway. Oh, taga Banga man kami. So nagkilalahay sila. Siling ni Mami Siway. May istaran ka mo sa Cebu, di mo may istar. Niya mangita pa kami boarding house. Siling ni Mami Siway. Ay, may ara kami apartment dito. Dito na lang kamo anay star. Apat sila nga student, mga barkada ni Mama Is. Si Malot, sino pa to? Ate, summertime man to, summertime. Doon mo ni March, April yata or May kay June ang klase. Dito sila na-star mga 1 month sa apartment. Kami diri kami mga April siguro to, April. Ako yung bakasyon ko diri kay may klase mo. After one week may nag-abot. Bagulong ko abot. Nag-abot sulat silinto ni Mami. Ay may bisita kami diri, hindi man ako subo. Biskan ako lang diri isa. May naga-star diri sa aton, galuto-luto kami, mga estudyante din sila sa medicine. Pagkabalo ko nga may estudyante, bakal ko na yung ticket, balik ko sa Cebu. Kaya man nagpa-enroll naman ko. Medicine. Nakilala ko man siya. Tapos ano na sila, boarding house. Naghanap na rin sila kanya-kanya boarding house. Tapos minsan pumupunta siya sa amin, nagbibisita siya. Nagluto-luto sila, nagalaba sila. Kung ano dang mga buluhaton sa balay. Nagbarkada sila ni Mami Siway bla. Hanggat yun, close kami lahat. Taga Marbil lang gali sila eh. Yun ang story ng alamat ni Adan at ni Eva. Alamat. Oh, nanay. Nana is there. Nana is there. Yeah. Oh, kiss na. Kiss na. Papabot. Kiss, papabot. Agtang. Hop. Hindi magalinaw. Lamig. Dito na sa kwarto. Sige, tulog na. Pa, thank you pa. Oh, sige. Hindi tapos ang first episode. Punta naman tayo sa another transaction. Yan ang buhay natin. Sometimes parang sinasadya ng Panginoon na bigyan tayo ng mga pagsubok. Wala naman sigurong pagsubok na binibigay na kung hindi natin kaya. Karamihan na pagsubok kaya eh. Kaya lang sometimes we don't acknowledge the goodness of God. Kala natin tuloy-tuloy ng kahirapan. Kaya trust the Lord. Hindi biro yun. Nasa Holy Bible eh. Di ba?
Nasa Holy Bible lahat. Nakasulat. Kung paano tayo sumunod. At dapat gawin na isang tunay na tao. Balik tayo sa Holy Bible. Kung wala yan, hindi ako tao ngayon. Siguro pariwara pa rin. Gypsy. Wandering. Parang walang may-ari. Wandering guy. Kasi mayaman. Mayaman sa utang. Walang kayabangan. Ako, mayabang talaga ako dati. Akala ko napakayaman namin. Later I realized na puro pala utang yun. Pero pag nagalit ako doon sa Cebu, kahit saan ako magpunta, yabang eh. Kaya hindi maganda yung mayabang. Tingnan mo mga mamayabang ngayon. Oh, pati anak nila kina-curse. You will suffer the consequences. Buti na stop dahil may history ako na lumaki sa church. Medyo naging mahinahon ang pagkatao ko. Cool. Dati sa Cebu pag nagalit ako, sa akin lang ha. But I don't wage war and fight, no. Sabi ko, pwede ko kayong bilhin eh. Yabang-yabang eh. Hindi maganda yun. Hindi naman kami tinuro ang magyabang. Siguro nakuha ko yan sa attitude ng mga tauhan namin doon sa aming negosyo na napakarami nila, mga 30 sila eh, nagtatrabaho sa amin. Pag nagalit yun, papataasin kita mamaya eh. Baka gusto mong magkasubukan. Matatapang kasi yun eh. Walang takot yun. 70s, late 60s, may gira dito sa Mindanao. Lalaban yun. Hawak ng armas yun. Hawak ng armas yun. Para maggira yung mga black shirt hindi maganda eh. Ano bang dahilan sa gira dati? Kasi kinukonsinti ng gobyerno ang mga maling gawain. Bigyan ng armas ang mga rebelde. Kasi itong mga military binibinta yung mga armas at bala doon sa kalaban. Naging matapang dahil sabihin ng mga kalaban na our armaments, I bought it from the military. The military is supplying us. So naging mayabang sila. Yan ang mga anomaly noon hanggang ngayon. May mga anomaly, military ka, wala kang batasang pangbansa. Wala kang ugaling maganda. Sayang ang pinag-aralan nyo dahil we are not in tune with God na binabanggit sa Holy Bible. Ano lang tayo? Pasikat tayo. Kunwari mataas na ang posisyon, mataas na. Hindi natin kasi sinusunod ang Holy Bible eh. Ang matino ay exalted, pero yung mga mayabang will be humbled down. Those who are arrogant, those who humble themselves will be humbled down. Diba? So yun ang mga dapat na pag-aralan natin. Mula ngayon, yung nakikinig sa akin, i-share niyo ito. Hindi nagbibiro si Papa Bot. End times na to, wala nang ibang makapagsabi nito. Ang yabang. Ang yabang ni Papa Bot. Pero yan, kasi basing on my life, maraming akong natutunan diyan sa mga
pastor, sa mga preaching sa TV, sa radio. Wala pang TV noon eh. Radio pa lang. Maganda naman. Dapat kasi humble down tayo, hindi tayo magyabang. Nakita mo, pag wrong ang decision mo, para kang terorista. You are terrorizing the humanity. Buti na lang yung, kung ako din ang leader, ayoko rin ng droga. Ayoko. Oo. Kaya magbigay ako ng isang line na those who are willing to help the government, you can have your SIM card free, but yung mga SIM card nyo registered yan sa amin, but you can have it free, and then you text us and you will get rewards if you tell us the source of your illegal activities. Parang ganun. Maging tipsters tayo na may reward. Ganun lang. You will not be identified. Kasi kumuha ka lang ng SIM card, do not put your name there. But the number is from the highly classified na hindi bangag na mga tao. Kung sa Bisaya pa, kung pobre ka, daghang buslot imong balay, ang imong bongbong bangag, naay bangag. Kung sa Bisaya pa. Yan lang, mag-distribute ka ng SIM card. Tipster ka na. Sir, nandito sir, nagsusupply dito, puntahan nyo. Di may award ka na. You will not be identified. Basta hindi lang yung pampuntahan mo, another tipster pala na ipahamak ka. Kaya very difficult na maging mabuhay sa mundo. Maraming mga traidor. Maraming traidor. Kasi we are not following what is the right thing, the very right thing to do. Na we have the Christ, we have the righteousness, we have the holiness of God through Jesus Christ. Yan, sinishare ko lang buhay ni Jesus Christ dahil alam ko nag-practice din ako ng holiness ni Jesus Christ, yung walking with Christ. Nakakasawa tingnan, pakinggan na puro Jesus Christ ang bunganga ko. Hindi naman ako pastor. Wala akong talking points pag hindi ko ginawa to. Wala akong talking points because I don't talk a lot. Crossing ito ng aking hospital. Yabang. Ayan, hospital ko yan. Yan sa small window. Socomedics Medical Center. Maganda din kung you just humble down. Marami ding maawa sa iyo. Kasi kung mayabang ako, they will outcast me. They will not be friendly to me. Kasi pinapakita ko na lang, humble lang, humility, small person in the crowd, until such time na may lumapit sa amin na nag-invite. Kasi we are nobody, kaming husband and wife, wala kaming problema. Kung ano lang ibigay ng Panginoon, dahil nakasweldo din naman siya kahit wala akong operasyon sa aking anesthesia, nagsisweldo siya, makapagpaaral din kami ng mga anak namin. Pero nagrasyahan din na marami pala akong operasyon. Wala silang magawa pag wala ako. Ako lang mag-isa sa Marbel. Pag nagkakasakit ako, na pagod ako, wala ako, doon ako nagtatago sa Davao o sa Banga. Hindi ako makontak. Di sabihin ng buong Marbel na walang anesthesiologist sa Marbel, dalhin yan sa Davao or Jansan, karamihan Jansan Wala si Dr. Magan yung pinaka the best anesthesiologist in town. Kawawang nila lang. Pero
We are born of humbleness and we grow up humble and we die humble. Parang talagang wala kang sinasabing tao. Yun lang. Kasi magyabang-yabang ka dyan, kahit kaalam mo kung ikaw na ang pinakasikat na tao sa buong mundo, na military ka na, general ka na, major general problem ka pala. Kalain mo, ibuli mo yung former president? Oh, ano ba siya? Basura? Wala ba siyang ginawang maganda? Ha? Ang ginawa niya, hindi hamak na mapahamak din siya dahil binangga niya ang mga higanti. Binangga niya ang mga poste. O, di ba? Mahirap eh. No choice kasi dapat kamay na bakal, hindi kamay na bakla. Kayo patapang-tapang kayo eh. General ka lang, ngayon ka lang sumulpot. Itong isa naging mayor ng 20 years, naging congressman, naging presidente. Binastos mo. BBBM, police bastos dahil sa bangag na Marcos. Ay, hindi, joke lang. Sorry sir. Sorry. I was carried by my emotions. Totoo naman. Ha? Presidente, boto ng mga butante na galing sa maganda. Magandang tao naman ang tumulong eh, na hindi swapang sa pwesto. Sabi ni yung vice president, I just meet you halfway. I don't want to become president. Nahiya siyang maging presidente agad eh. Ikaw swapang siya. She took the bait. Ngayon nga naging nanalo siya, landslide pa yung partner niya. Sinusuka siya, binubuli siya, binabastos siya. Dina-downgrade siya sa isang tao na kriminal. Sino bang hindi sumama ang loob niyan? Yun lang, nag-express lang din ako because i-accuse nyo ako ng, i-charge nyo ako ng sedition. First, I am the master of sedation. I will sedate you. Patulugin ko kayo. Okay, bye-bye na. Mag-reverse park tayo para makita natin yung habang nag-vlog tayo, yung surroundings. Diyan lang kayo sa small window ha. Dito maghatid lang tayo ng ating mga magandang kalooban sa mga tumutulong din sa atin. Yung gratefulness. Alam mo pag nagkasakit yung aking apo, sa Canada nagkakasakit, may allergy, siya ang tinitext ko na pediatrician. Kababayan ko yan. Kumare, best friend, may allergy yung aking apo, anong gawin ko dito? Tinulungan niya ako at gumaling yung aking apo. Advice lang, importante may first aid kaysa wala kang first aid, kawawa. Kaya maging humble tayo, maging grateful tayo. So sinasabi ko, we pass through hard times. At huwag mong sabihin na binigay na nga ng Panginoon. Walang may nagbigay sa iyo na tao, hindi kayo. This life is not about yourself. This life is about God. Yeah, tell you. Kaya huwag kang magyabang. It's not yours. It is not your own power and might na naging ganyan ka. Somebody maybe was behind you, has been helping you. Ang sweldo nyo nga doble-doble, binastos nyo pa yung ganyan. Sana may due process lang, kahit hindi pa man yan kriminal. Kasi ang tingin niya kasi sa mga addict na to, pag
Ni-raid mo yung kanilang mga ano, may mga baril yan, kaya nakakatakot. Line of fire din yung mga policemen. No choice eh. No choice. We have to do something. Di ba? Mahirap na trabaho yan. Kaya ito, hindi siya kriminal. Ang sinasabi ko dito, due process lang, kahit kunting respeto lang. Wait. And then yun pala eh, may order pala sa Supreme Court eh, na pwedeng pag-aralan uli, ha? Second look. Ngayon pinilit nyo dahil matapang ako, kaya ko ito, walang ibang makakagawa nito, edi mayabang, sir. Kagaya ko, mayabang, pero ayaw kong ma-misinterpret ako. I rather be humble all my life and just give thanks to God for all the blessings na dumarating sa buhay ko. Dahil itong buhay na ito hindi sa akin. Buhay ito ng Panginoon na binibigay sa akin. Na naging ganito ako. Di ba? Wala lang. Kaya hindi ko man alam na ako pala ay naging membro ng mga pinaka. Oh, yabangan na to ha, yabangan na to. Sir, are you a terrorist? You are terrorista. You are a terrorista. Yabangan na to. Hindi ko sa akalain na maging membro ako ng yabangan na to ha. Nainis na ako. Pinaka-honest na mga tao sa mundo. Ulitin ko. Pinaka-honest na mga tao sa mundo. Ito aking 45. Itong armas ko. Malayo sa usapan yun. Ako ang kami ang mga pinaka-honest na tao sa mundo. Dahil kami ay anesthesiologist. Ulitin ko, anesthesiologist. Nagrasyahan tayo ng, hindi ko alam bakit napunta ako dyan. Pasalamat ako sa mga tao naging instrument. Bakit ako nakarating ng ganito? Parang may ganito ako, may gantimpala ako na binigay ng Panginoon through the help of other people na hindi ko man kamag-anak at hindi kilala. Oo. Dati kasi mayabang din ako. Ayaw ko sa provincial hospital kasi maraming mali ginagawa. Kaya lang after 20 years, 30 years, doon din pala ako magtrabaho. At ang nagtulong sa akin, chief of hospital or provincial health officer sa establishment na yan. Sabi niya, Dok, kulang tayo ng doktor, kailangan natin ng anesthesiologist. Diyan ka na sa anesthesia, Dok. Maganda ang anesthesia. Maganda yung sasabi. Masabay siya, diyan ka lang kasi may bakante diyan na tinanggap ko. Pirmado na executive order. Pirma na. Patalsikin yung bahay na may butas. Kung sa Bisaya pa, ang mga bongbong na ibangag. Okay, bye-bye. Thank you so much for watching. Every
God bless you. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. God turns His face to you and give you peace. In Jesus' name. Amen. Thank you for watching. Okay, bye-bye. Pinay. Ay, Doc. Dr. Magan. Afternoon. Yeah. Mabamot, anong kulang di? Wala man siguro, Doc. Maging pirmahan ko na. Oo, ginpirmahan lang, Doc. Kung may pirma siya na masulat ang iban. O, siguro, Doc. Sige. Thank you, Doctor. Regards. Di ba kilala? Nakibot ako, Doc.